Si Tatay Andres Prieto, isang iginagalang na guro at prinsipal sa Haniway, Iloilo. Mabuting asawa at ulirang ama sa 10 mga anak. Kahit mahirap ang buhay, mag-isa niyang napag-aral at napagtapos ang kanyang 10 anak sa pag-asang silang lahat ay magiging propesyonal. Ganito na siya ngayon. Andres Prieto. I'm 76 years old. Since I'm 5 years old, I have already a very colorful life. I have wrote President Marcos at 5 years old, and George W. Bush. Then Elpidio Quirino, 1936. Joseph Estrada, 1937. I have located gold for Yamashita. Paano naging ganito si Tatay Andres? May kinalaman kaya rito ang kanyang mga anak? Magandang hapon mga kapamilya, kumusta po kayo? Wala na sigurong hihigit pa sa kasiyahan ng isang magulang na makitang matagumpay at maganda ang tungkulin sa buhay ng kanyang mga anak. Ito po ang pangarap ni Tatay Andres para sa kanyang 10 anak na lahat ay napagtapos niya ng kolehiyo. Ngunit 6 sa mga ito ang piniling maging domestic helper sa Hong Kong. Dito na ho nagsimulang gumuho ang pangarap ni Tatay Andres at tuluyan na ngang magbabago ang buhay ng kanyang buong pamilya. Si Julie Prieto Escalona, isang domestic helper sa Hong Kong. Day off ngayon ni Julie at pinayagan siya ng kanyang amo na bisitahin ang kanyang kapatid na si Nancy na isa ring domestic helper sa Hong Kong. Ipinakita sa amin ni Nancy ang marangyang mansyon ng kanyang amo sa Hong Kong. Sa bahay ni Marcelinos Antonios Bandinort. Isa siyang Dutch, hindi taga Netherlands, pero Dutch din rin ano. I'm Taytay. Pero yung pinakamaganda dito, yung view ng Stanley, ano ba yan? Hindi ko alam, Stanley Day. Yan, dyan. Pero ngayon walang nagsisailing. Dito sa kabila, kwarto ng alaga ko na lalaki. 10 years old pa lang yan. Ito yung kwarto ng alaga kong babae na 12 years old. Ito yung kanyang mahiwagang kwarto. Sa kabila ng laki at ganda ng bahay ng kanyang amo, sa maliit na kwartong ito natutulog si Nancy. Kasama ang kapatid na si Julie, inilahad nila sa amin ang makulay na buhay ng kanilang pamilya. Tubong Iloilo ang pamilya Prieto. Kami po ay nanggaling sa isang malaking pamilya. Ang panganay namin lalaki at siyam kaming babae, bali 10 . Kasi nga noong panahon na yon ay gusto ng mga magulang namin na magkaanak ng maraming lalaki, kaya habol sila ng habol ng lalaki. Ang kinalalabasan ay naging marami kaming babae, naging 9 kami. Bata pa lamang ang mga anak ni Tatay Andres ay namulat na sila sa kahirapan ng kanilang buhay. Karoon ako ng pantalon na akin nung 4th year high school na ako. Hihintayin ko pa kasi yung luma ng kapatid ko nang pinaglumaan niya bago ako magkaroon ng pantalon. Mula nung grade 2 ako, dahil nga sa dami namin, halos yung pinakamasarap na ulam mo, tuyo, daing, gano'n. Siguro pag nakasweldo yung tatay, makakatikim kami ng karne. Walang trabaho at nananatili lamang sa bahay ang kanilang inang si Trinidad. Nasa bahay lang siya.
Wala, yung trabaho ng nanay sa bahay, yung mag-alaga sa amin, maglalaba, mamalansya, magluto, yun. Daming trabaho. Maraming ano. Halos halos walang pahinga yung nanay. Si Tatay Andres ang nag-iisang bumuhay sa kanyang pamilya at nagpaaral sa kanyang 10 anak sa maliit niyang sweldo bilang guro at prinsipal ng isang paaralan sa Haniway, Iloilo. Yung tatay namin, teacher, tapos nagtuturo siya mula sa mababa, tapos nagiging head teacher hanggang sa nagiging school principal na siya hanggang na mag-retire. Ay, yung tinuturo niya, math, saka science. Ang sinasahod niya siguro mga 400 pesos to 700. Kasi nga sa hirap ng buhay, kulang ang kinikita ng tatay namin. Para sa akin, siya na yung pinakamabait na tatay. Kasi kahit sa kadami namin, makakaya niyang buhayin, papag-aralin. Pag sa umaga, sumasabay kami sa kanya. Tapos palaging, Tay, sandali, tayin mo kami. Kasi maiisip ang hakbang namin.